tingin ko sa'yo, wala kang kwentang tao, Mr. President. Sorry ah. Yun ang nakikita ko. Yun yung sinasabi ng utak ko, yun ang interpretation. Sa amin kami dito, buong pamilya, bumoto sa'yo. Pero yun ang interpretation eh. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob sa tatay na pinalibing yung ama mo. Wala kang utang na loob sa BP mo na siyang tumulong sa'yo para maluklok ka dyan. Anong klase ang walang utang na loob na tao? Hindi dapat pagkatiwalaan yun. Traidor yun eh. Ang problema, talagang walang niya kayo. Yun yung delikado doon eh. Pagka nag-isip ang tao, hindi, wala kang utang na loob. Si Duterte nagpalibing sa tatay mo. Nagkaroon na issue, natatanda ko pa, nag-post ako sa Facebook eh. Na kung ayaw niya ipalibing yung tatay ni Marcos, ng mga Marcos, si President Marcos, yung slot ko sa libingan ng bayani, bayani man ako, yung slot ko sa libingan ng bayani, doon niya ibigay kay Marcos, doon niya ilibing sa aking slot doon. Oh, parang asik naman meron ako ano, di ba? Ang punto, bakit hinaharang yung pagka, it was a Duterte who caused the father to be buried doon sa libingan ng bayani. Walang iyo, may nagreklamo ba? Walang nagawa. And here you are, hinahayaan nyo na si Tatay Digong lapastanganin, siraan ng kung sino-sino. Mr. President, you stand up for the President na pinalitan mo. Because it shows the kind of person you are. You stand up for your Vice President because it shows the kind of character, the values that you have. Kung hindi mo sila tatayuan. What kind of a person are you na yung tatay mo ang tagal-tagal na hindi nakalibing, pinalibing dyan, pinayagan ni Duterte nung lumibing dyan sa bayani. Tapos nun ngayon ICC, imbestigahan, and all this talk. And then yung anak man lang na siyang nakatulong mo, nakatuwang mo, unity puno. And now, ano nangyari sa unity? Bakit? Parang kleng-kleng mga wala na, no, di ba? Bakit? Ba't mo hinahayaan na yung mga nakapaligid sa iyo o yung pinsan mo, straight to the point, pinsan mo, tambalolong, speaker, bakit yun ang magdidikta sa iyo? Bakit binoto ba yan ng taong bayan? 200,000 sa iyo, 31 million. Nakalinong tiwala ng tao. Sa iyo, BBM, anong ginagawa mo? Sinayang mo ang tiwala ng tao. Public office is a public trust. Nosedive kayo, ha? Nosedive. You have better do something. Jay. So, matapos po mabasura yung apila natin itong taong 2023, pareho pa rin ang sinabi ng Presidente. Hindi na tayo makipagtulungan. Our engagement with ICC is finished. Siyempre po, nagkaroon ng resolution sa House. Pero parang yung paghain ng resolution, sang-ayon sa script na parang talagang nagbago ng isip ang Malacanang tungkol sa ICC. Kaya ngayon, nang huling binanggit ng Presidente, kailangan natin pag-aralan yung pagbalik nga sa ICC. Well, ito po ang aking handalaman sa aking mga bubuit. Nakarating daw kay PBBM na kinakausap ni dating PRRD ang mga militar. Hindi ko alam kung anong topic na usapan nila, pero baka may kinalaman yung sinasabi ni Armed Forces Chief of Staff Browder na de-stop. So at that point, nagkaroon ng duda na baka nagdi-de-stop itong si FPRRD. Ito po, ang narinig ko sa bubuit ko ha, A1 naman po itong aking bubuit. Yung mga same daw na mga military officials na kinausap di umano ni FPRRD ay nagsumbong din kay PBBM na kinausap sila. Ito po ang dahilan daw kung bakit nabago ang ihip ng hangin. No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believes in he's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Nang una, ako po ay DDS. Rodrigo Roa Duterte, diehard supporter. At ako ay naniniwala at nagtitiwala kay Pangulong Duterte. At sinabi niya na si BBM ay weak, spoiled at may bagahe. At bakit hindi ko paniniwalaan si PRRD sa kanyang sinabi? Ang aking VP ay si Mayor Inday Sara Duterte. Bakit ako nag-isko ngayon? Dahil ayaw ni PRRD kay BBM. Sinabi niya na weak, spoiled at may bagahe. Kaya bakit ako mag-BBM?
At kayong mga DDS, kung kayo ay nagtitiwala at naniniwala sa sinasabi ni PRRD, ano pang ginagawa niyo dyan? Yung paulit-ulit niya sinasabi, paano ngayon ang gagawin mo pag BBM, Inday? Eh di iboboto si Inday, si BBM hindi. Kailangan Sa lahat ng bumabatikos sa akin, hindi naman batikos din, mura na yan, saka kabastusan ang ginagawa sa amin. Eh, andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin, nandyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed, that I am still lucky. I thank the Lord, I thank all of our supporters, I thank everyone, because this is beyond what I deserve, and I am blessed. No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Sa kampanya, sabihin ko kung bakit hindi ako pwedeng magsuporta kay Marcos. Sa lahat ng bumabatikos sa akin, hindi naman batikos din, mura na yan, saka kabastusan ang ginagawa sa amin. Eh, andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin, nandyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed, that I am still lucky. I thank the Lord, I thank all of our supporters, I thank everyone, because this is beyond what I deserve, and I am blessed. No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang-aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Sa kampanya, sabihin ko kung bakit hindi ako pwedeng magsuporta kay Marcos. Sa lahat ng bumabatikos sa akin, hindi naman batikos din, mura na yan, saka kabastusan ang ginagawa sa amin. Eh, andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin, nandyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed, that I am still lucky. I thank the Lord, I thank all of our supporters, I thank everyone, because this is beyond what I deserve, and I am blessed.